kimchi cucumber nga pala ang aking gagawin. O ayan, for today's video, ayan, i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa. Heto ang aking pipino na hinugasan ko na yan. Tinanggalan ko na na sungot at hiniwa sa gitna. O ayan, pa-slice din ang gagawin nating hiwa dyan. So, napakadali naman, di ba? O ayan, ganyan lang. Tapos, lagay natin sa lalagyanan. O ayan, 3 pipino nga pala ang nagamit ko dyan. Tapos, o ayan, ngayon, budburan natin ang asin at imekos-mekos natin ang bahagyayan at iwanan natin ng 1 minuto. O ayan, pagkatapos nyan, hiwain natin tong carrot syempre at slice natin ng paganyan. Bali kalahati ng carrots ang nagamit ko. Pagkatapos nyan, nilamas ko sa asin at hinugasan ko. At eto nga pala, isunod natin ng leeks na yan. Tapos yung bawang, syempre kailangan medyo pino ang pagkakahiwa. At heto, balikan na natin ang pipino. Ayan, hinugasan at pinatiktik ko na yan. At eto nga, hiniwa ko ng sibuyas. Ngayon, umpisa na natin ang paggawa. O ayan ang pipino, syempre ilagay na natin tong carrots. Sumunod na natin ang leeks na yan at syempre sibuyas. Tapos 1 kutsarang bawang. O ayun, tapos naglagay ako ng 2 kutsarang Korean powder, chili powder at Korean chili flakes. So ayan, 1 kutsarang asukal, sesame oil, tapos sesame seed. So ayan, imegos-megos natin ang bahagyayan. O eto na. O diba, napakadaling gawin ng kimchi cucumber. O ayan, pagkatapos nyan, maglalagay nga pala ako ng konting toyo. O ayun, tapos megos-megos natin. Ang paggawa pala nito ay kailangan yung kaya mo lang i-consume dahil kapag na-overstock siya, nagiging malabsa ang pipino. So yun, nagtutubig, kaya kailangan kapag gumawa ka niyan, siguraduhin mauubos agad. So ayun, nilagyan ko ng sesame seed yung ibabaw. So heto na ang aking kimchi